Bakit mura yung property? Paano mo nasabing affordable pa ang price range or yung presyo ng property? Hello, I am Cindy Bernal Hapil, Sales Manager ng Dream House Realty. 25 years na po si Dream House na tumutulong na magkaroon ng sariling bahay ang mga pamilyang Pilipino. So balik tayo. Kinoconsider mo ba yung mga affordable housing lot? Bakit siya affordable? Magkano yung price range ng affordable pa para sa'yo? Okay, number one, affordable ang property kapag na-afford or na-avail mo siya ng pre-selling pa. Ibig sabihin, sa pre-selling, lupa pa siya ngayon, introductory price mo pa nakuha, ibig sabihin, in 2 years time na halimbawa lumipat ka na sa property mo, nag tumaas na ang value ng property na yon. Sa pre-selling, nakukuha mo siya ng mas mura. Bakit mura ang isang property? Kung ito po ay bare finish, hindi complete turnover. So, i-differentiate natin. Ang bare type po, kaya siya mura kasi pwedeng wala siyang kisame, walang pintura, walang tiles, and walang rooms, walang partitions. Affordable ang bahay kapag ganyan dahil na-cost cutting na yung pagpapaayos ng loob ng bahay. On the other side, mas mahal po ang mga property may 2 rooms na, may 3 rooms na, may mga pintura, tiles. Ibig sabihin, complete finish, mas mahal siya kasi pinaganda na ni developer yung bahay, lilipatan mo na lang siya. So, yung sa affordable housing, madami po ang nakaka-afford nito dahil mas mababa po ang salary required. Kasi nga po, 'di ba, may papagawan mo pa, mas mababa yung presyo ng property kasi naka-basic or bare finish po ito. Kaya siya natawag na affordable range. Siyempre, ang pinaka number one diyan na factor, bakit affordable ang isang bahay or property or subdivision is dahil sa location. Siyempre po, napakabilis naman i-analyze. Ang mga project na malapit sa Metro Manila, siyempre ginto na ang tawag diyan, ginto na yung price. 5 million, 4 million. Kasi ang binibenta mo na ron is yung location. Siyempre, hindi na siya affordable sa mas nakakarami. The more na lumalayo yung property sa Metro Manila, the more siyang nagiging mura. Kasi nga po, yung location, affordable yung mga bandang sinasabi natin. As of now, year 2024, malayo pa daw po ang naik. Pero ang katotohanan, in the years to come, progressive na ang location ng naik. Kaya no doubt, ang ating mga developer ay nakabili na po ng mga property, ng mga lupa sa Naik, Cavite. So, dapat ikaw as bibili ng bahay, pasok sa budget, unang-una, at pangalawa, pasok sa salary required. Kasi kung couple kayo, pwede kayo mag-combine salary. Pag single ka, kailangan natin i-double check yung basic salary mo kung pasok ka ba sa mga property gusto mong ma-avail or yung mga inaay mo na property. So kapag nag-usap tayo sa Messenger, ang pinakaunang consideration na hinihingi ko po is malaman ko at huwag kang mahihiya na isabi sa akin kung magkano yung basic salary mo or ipadala mo sa akin ang payslip mo. Takpan mo lang yung pangalan mo for confidentiality. Okay? Para 'pag nakita ko yung basic plus yung mga fixed allowance mo at 'pag na-total ko yung sa salary required, makapag-offer ako sa'yo ng mga property na pasok sa budget at pasok doon sa salary required. Kasi may mga project tayong gusto, like gusto mo ng Immos pero ang sahod is 18,000 only, hindi tayo makakapag-avail doon dahil ang mga salary required around Immos is 70,000 ang sahod pataas, okay? 'Pag mga bandang Naik meron tayong, um, 13,000, 15,000 salary, meron tayong 25,000 salary, 31,000 salary, and so on and so forth. Again, nag-iiba-iba ang presyo ng property, location, deliverable. Ang deliverable na sinasabi is kapag complete na, may pintura na, yan. Kapag gawa na yung bahay, wala ka nang ipapagawa, a bit pricey. Kung bare type pa po yan, um,
ikaw magpapagawa. Kaya mura mo siyang na-avail. And eto na po, bakit daw may mga down payment? Yung down payment po, para lang maunawaan mo, dahil nagda-down payment ka, binabayaran mo yung portion nung presyo ng bahay. So, ibig sabihin, lumiliit po yung loanable sa Pag-ibig. Lumiliit din po yung monthly amortization mo. Kasi 'di ba nagbayad ka na. Ito nga lang po, may mga project tayong ganyan pero pre-selling. Kasi supposedly, halimbawa, babayaran mo yung 200,000, dini-divide pa po yun ng 20 months, 18 months, 12 months, para 'pag long term ang equity or yung pagbabayad ng down payment, mas mababa yung monthly down payment mo. So ayan, kapag RFO naman, ang una kong tinatanong, may savings po ba? May allotted fund po ba na pwedeng ibigay sa down payment? Dahil 'pag mga RFO, short term lang po ang down payment term. Halimbawa, example lang 200,000, i-divide mo na lang 'yon ng 6 months or 5 months. 'Pag pre-selling na wala pang bahay, lupa pa lang, yung 200,000 i-divide mo 'yun ng 24 months or 18 months, kaya mas magaan siya. Again, 'pag RFO, dapat po ready ang dibdib mo sa laki ng monthly amortization ay sa monthly equity term kung magkano ang presyo, dahil short term mo na lang babayaran yung kabuuan ng total contract price. Para 'wag kang ma-disappoint as home buyer or home seeker, dapat ikaw mismo sa sarili mo, alam mo kung saan lang qualified yung ating salary, kung okay sa'yo ang monthly, mag-co-borrower ka. Kasi may mga nadi-disappoint na ang mahal na daw ng IMOS, gusto na ng IMOS. Again, kung hindi nga po malaki ang salary required na, ang salary natin kahit gusto natin ng IMOS or afford or kaya mong bayaran yung monthly amortization sa bangko, kung ang sa salary required or sa qualification po is babagsak tayo. So, wala na pong property bumababa yung presyo. Yearly, tumataas po ang presyo nito. Sana'y nakatulong at sana po ay kumbaga nabigyan niyo ng consideration na i-visit ang Tansa, Naik, and Trece. Kasi diyan po may mga affordable housing pa diyan. Yung part ng Dasma, part ng Gentry, Imos, talaga pong mataas na ang price. Again, given the location, mahal talaga po ang selling price ng mga properties na nabanggit na lugar. So, hindi na ito magtatagal. Maraming salamat.